Magandang araw mga kids! Welcome sa day 5 ng aming Spring in Tokyo vlog series. Late kami nag-start ngayon kasi Sunday, tapos naisipan namin medyo mag-catch up ng work at magpahinga. Tapos nag-lunch kami with Jamimoy and John Soral Trading. Kasama namin sila, punta kami train station, pero iba kami nang pupuntahan today. So dito tayo baby, may bike. Nag-ano kami kanina, Yoshinoya. 1,300 pesos lang yun, good for 5 na. Tatlong kids meal, tapos parang dalawang Calbee meal na, grabe. Sarap. Sobrang busog, sarap. Tapos, galing, ang lambot ng beef, malasa, manamis-namis. Tapos yung sa kids meal naman, merong parang beef bowl yun, tapos may sausage, may jelly, tapos may free stickers pa. Sobrang sulit na, 1,300. So, 3, 5, 6, 7 yan ng total. Tapos, ang ano namin, mga ka-eats, ay lakad na kami. Papunta dito sa JR station, malapit sa amin, sa Higashi Nakano. Okay, para pumunta sa isang area na charming daw according to the internet. At very chill at very aesthetic. Tapos, meron tayong park na pupuntahan doon. So, samahan nyo kami. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe. And mag-comment kayo kung ano yung mga nagugustuhan nyo so far sa aming trip sa Japan. At syempre sa mga ibang post din namin, mga kids, panoorin nyo. Huwag kayong mag-hesitate na mag-binge watch. Tapos gamitin yung mga promo codes namin kapag kayo may mga staycation, biyahe, and many more. Sa Agoda, sa Klook. Okay? Gamitin yan para maka-discount kayo. Pangkain din yan at panglakad or panggala. So tara, simulan natin ang araw mula dito sa Higashi Nakano Station. Let's go! Pag-ikot lang sa corner, meron na kagad Donkey. Narating na rin namin yung Harmonica Yokocho or Harmonica Ani na parang napakaliit. Nakakatuwa kasi parang bukod sa mga food stalls kanina, meron din silang mga binibenta dito, parang Inokashira Art Mart. Ito mga kaits, so grabe, sobrang laking tindahan ng sapatos sa lagay. Tingnan yung mga kaits, ang dami nagpipiknik, may mga nagbabadminton na. Ito, kinain ng bibinim ko. Pag titira kami sa Japan, dito rin kami titira. Malay nyo naman, diba? Manifest. Dito kami sa Inokashira Park, dito sa Japan. Ang ganda. Sobrang ganda ng tanawin. Hi! Nandito kami ulit sa JR Higashi Nakano Station. Para ano siya, Chobu something line, basta yellow line. Tapos ang sabi sa amin ay platform 1 papuntang Mitaka. Hindi po Pitaka, Mitaka. Okay? Again, kung hindi pa kayo familiar sa kanilang system, pwede kayong mag-load o bumili ng ticket before the entrance. Tapos dito, kasya naman ng stroller o wheelchair kasi mayroon sila laging mas malaking turnstile. Meron ding maayos na CR at syempre, down the line, meron din maayos na elevator. Ayan pala. Ang line na ito ay ang tawag dito sa line na yellow line ng JR is JR Chuo Sobu Line. It's a local line. Pwede siyang pa Shinjuku or pwede rin siyang pa Mitaka. Kung nanonood kayo talaga ng vlog namin, alam nyo na hack ang kumuha ng mga kids meal kasi meron kagad silang pagkakaabalahan at syempre something to look forward to kapag kakain kayo. Ito yung platforms, dun tayo sa 1. So far parang medyo mas quiet pa itong JR Sobu Line sa JR Higashi Nakano Station kasi siguro dahil Sunday. Ayan, bilang meron tayong stroller, dito tayo sa mga ganito kasi usually meron siyang space talaga para pwede kayo mag-park doon at hindi makaabala. Nandito na kami sa Kichijoji Station. Sa area syempre ng Kichijoji, mga ka-eats. So ano siya, para medyo busy pala dito. Kasi napanood ko rin sa isang vlog, meron siyang pinaka-shopping street na malapit lang dun sa park or at least walking distance. So paglabas nyo dito, meron na kagad McDo, meron ng Excelsior Cafe, Family Mart, Matsuya, at iba pang mga kainan. So ang maganda dito sa stop na ito ay 6 stops away lang siya
from our stop na Higashi Nakano. So kung mag-stay kayo dun sa aming hotel, hindi na kayo mahirapan pumunta dito. Kaya namin sinadya to bigla instead magpahinga kasi nagulat kami na gano'n siya kalapit. Since a few days from now, lilipat na kami ng Osaka, nasilipat kami ng hotel pagbalik ng Tokyo ulit. So medyo mahirapan na kaming pumunta dito na medyo mas malayo-layo na siya. So pinuntahan na namin yan. At least medyo mas okay na. So dito tayo sa side kasi may bus daw na papunta. Tapos ito, yan ang dami. Parang pwede mag-shopping, pwede magtingin-tingin. Parang medyo ueno feels yung niya. Sa reference natin lagi kapag medyo masikip na parang Osaka na siya. Parang Dotonbori feels na. Pero okay pa rin naman considering na Sunday ngayon mga ka-eats. Merong Gindako, merong Otoya, tapos ang dami. Parang halos lahat ng mga kilalang brands natin mga Pilipino nandito. Family Mart. Tapos dito may pinipilahan sila na mukhang coffee shop. Parang ito ata yung cute na coffee shop na nakita ko. So yan. Tapos dito may sushi. So talagang pagbalabas nyo pa lang ng station, ganun ka-accessible yung mga bagay-bagay dito. Merong second-hand bookstore. Tapos merong real estate just in case dito na kami tumira. Yan. Pag-ikot lang sa corner, meron na kagad Donkey. O, di ba? Pag nangailangan kayo ng mga shopping needs nyo from Donkey, pasalubong, souvenir, meron na rin kagad. Madali lang siya puntahan mga kait. So ganito bago kayo umalis ng hotel ninyo, hanapin nyo muna yung pupuntahan ninyo. So which is ito, Inokashira, maybe, no? Inokashira Park. Muntik pa ako maligaw. So kung pupunta kayo dito, hanapin nyo sa Google Maps. Tapos, directions from your location. Ituturo niya ulit kung saan kayo pupunta. So from the train station, kapag narating niya, nakapagpunta na kayo sa train station, from there, i-search nyo ulit para ma-double check. Kasi minsan parang nagbabago-bago siya. So, check nyo. After ilang minutes, nandun na kayo sa patutunguhan ninyo or sa gusto nyong puntahan. So, madali lang siya. Basta, just follow the signs and then, you will eventually get there mga ka-eats. After ilang minutes lang, ito na mga ka-eats. Sobrang short walk lang siya. Actually, from the Kichijoji Station, nandito na tayo ngayon officially sa Inokashira Park. Siyempre, tingnan muna natin yung kanilang mapa dito at susubukan natin sundan. Sikat siya online sa kanyang pond na may mga swans na pwedeng sakyan. Hindi yung totoong swan na yung sasakyan talaga siya. Yan. Tapos, medyo malaki-laki din siya mga ka-eats. Meron siyang mga stones, mga rocks. Tapos meron siyang mga puno-puno. At may nakikita rin mga cherry trees dito mga ka-eats. So, hahanapin natin yan. Let's go! Kakalakad-lakad pa lang namin. May mga flowers na agad. Tapos dito, syempre, may restroom na yan from male and female. Tapos ang maganda dito, meron silang pang PWD and pang nursery for the changing area. Dito na yung pond. At syempre, may mga nagpipiknik, may mga nagdo-drawing, may mga nagsa-sightseeing around. Just in case na kailangan nyo ng food, merong vending machines dyan at meron ding snack bar. May mas malaking snack bar at cafe, katapat lang ng pond, kung saan nandito na yung mga swan boats na pwedeng sakyan. Tingnan yung mga kids, ang dami nagpipiknik, may mga nagbabadminton pa. Tapos dito, meron din may restroom doon. Tapos may mga artist, may balloon artist, saka may nagpo-play pa ng music. So para talagang marirelax kayo. Para talagang mafe-feel nyo na family day yung Sunday ninyo. B, ano ang thoughts mo so far dito sa Inokashira Park? Nakakatuwa na kahit madaming tao, nakakatuwa panoorin yung kung paano sila na spend ng family day nila dito sa park na to. Tapos sabi ko kay Daddy Mark, parang ang saya na meron silang mga free parks na ganito. Kung gusto mo mag-relax, kung gusto mo lang nature, meron Walang kang entrance fee yan, ha? Walang entrance fee, pero sobrang maintained. Ang ganda ng maintenance. Tapos may mga restrooms na
maayos. Kahit baby changing area, meron din sila. So talagang very intentional yung binibigay ng government nila sa mga citizens nila. So ang ganda, nakakatuwa. Nakakaingit. Yes. Talagang sana all, yung mga mapapasana all moments ka. So yun nga, kasi di ba supposedly rest day lang kami today, pero since napuntahan namin tong park, para na rin kaming nare-relax. Nakakatuwa kasi parang bukod sa mga food stalls kanina, meron din silang mga binibenta dito, parang Inokashira Art Mart. So I believe mga local artists yung mga gumagawa nito. Mga binibenta nila kung ano ng mga abubot, mga trinkets, may mga wallet, may mga naka-frame, may mga jewelry. Parang ang haba ng stretch na may pwede kang mabili. And sigurado pwede kang makatulong sa kanilang mga local artists. Ang gabi mga kids, ilang minuto pa lang kami naglalakad dito sa Inokashira Park. Pero pangatlong restroom ko na tong nakita at lahat sila merong nursery. Tapos si Bini kanina pa niya gusto maglaro sa playground. Sabi ko, baka meron pa dito. Sabi, true enough. Hindi lang isa yung playground. Dalawa ang playground dito sa park na ito. Sayang lang kasi medyo mainit na. So wala nang sakura. Pero may mga magandang flowers pa rin naman around. At mukhang itong park na to, maganda rin to pag autumn kasi sobrang daming puno mga kids. Kaya sigurado maganda ang dito, autumn leaves. Nature kung nature talaga mga kids. Kanina may mga cafes, restaurant. Tapos syempre ang view ninyo, yung pond. Tapos yung mga puno. Tapos syempre, kung peak cherry blossom, makikita nyo pa yung mga cherry blossom. Kasi dito pagbaba na ng parang hill, marami ulit mga benches at maraming nagpipiknik-piknik. Tapos parang may mga pa nga may mga gumagawa ng mga artwork, may mga nagbebenta ng kung ano-ano. So nakakatuwa. As in, is amazing. Ito, may coffee shop. Ito cafe naman. Parang sikat siya. Oh, ito, nakalagay. Hindi pwede after ordering. Ito, ayan. So pwede tayo bumili ng coffee. Bili tayong coffee? Tara, let's go! Nakakatuwa mga kids. Nakalagay naman, no? Pwede naman daw i-cherish yung small shop nila. Pero make sure lang na hindi kayo maka-istorbo sa kanila at sa ibang customers. Tapos kung kukuha kayo ng pictures or videos, make sure lang na wala kayong flash. At syempre, kunan nyo yung item, wag yung mukha nila. Ano pa yung shop? Saka magkano Yun yan? nga, natin, i-Google Translate natin yung pangalan. Pero, based sa tingin ko para siyang cat, parang mahilig sila sa cats. Kasi yung binibenta lang nila, cat donut. Tapos sa loob, makita nyo may mga cat din na decoration. Tapos, ang total nito, nag-order kami ng iced coffee. Yun yung iced americano nila. Tapos, latte, at saka banana milk, and tatlong cat donut. 1,820 lang. 1,820. 1,820 Pero yung cat donut, pang tao yan? Pang tao yan. Pang tao yan. Nakain. Okay, In-order. okay. Takot ako. In-order yan ng mga tao. Nice, nice. Tapos, Pati niya bigla ang tuloy donut. akong napaisip. Pang tao ba siya? Pang tao siya, cat I donut. ate the bottle. Itong cute, oh. Kinainan ni Bini yung puwet. Yan yung Ngayon, puwet. kung pala, mga ka-eats, kung mahanap nyo siya and gusto ninyong itry, hindi sila nag-accept ng credit card or any electronic payment. So, kailangan cash lang. Yan. Tapos yun nga, pwedeng mag-picture pero after nyo nang Mag-order. Ayan. Yes, meron silang mga picture spots na pwede nyong puntahan. ito na, kumakain na ng cat donut. Book. Yummy? Book. Ba. Dito na yung parang dock ng mga swan boats. Tapos ang galing kasi dito lang pala banda yung Inokashira Park Zoo. So titingnan din natin yun mamaya mga kids. Dito parang mas maganda pa mag-picture-picture. What is that? Tapos ito na yung pila sa ating swan boat. So nakalagay Inokashira Boat House. Mga ka-eats, nandito na kami ni Sage sa aming swan boat. Kasi sila Mami B nandiyan sa kanan. Medyo ano pala to? Exercise. First time ever in our lives na kapag swan boat. Dito kami sa Inokashira Park. Dito sa Japan. Ang ganda. Sobrang ganda ng tanawin. Hi. Panalo. Hello.
Hello, Mommy B. Hello, Sadie Boo. Hello, Beanie. Woohoo! Woohoo! Medyo matindi lang, medyo mahirap lang mag-drive kasi parang, in fairness, yung legs ko parang mahaba para sa Swan Lake na ito. So, tinutulungan ako ni Sage magmaneho ngayon. Habang ako ay pumepedal, si Sage ang nagmamaneho. Say hi! Hi! This is my driver, Sage. Yay! Hey. Nice. Ang ganda naman, sobrang presko ng panahon. 1,000 yen to mga ka-eats for 30 minutes. So nakagastos tayo ng 2,000 yen for this activity. Sobrang ganda naman at tuwang-tuwa yung mga kids, kaya sulit. Kapag peak cherry blossom daw mga ka-eats, lined by sakura tong mga to, yung mga puno dito sa pond. Tapos kapag ka-autumn, ang ganda rin daw ng kulay nitong pond na to dito sa Inokashira Park. Sobrang ganda. How you like it so far? Good. Daddy. Yes? Cherry blossom. Cherry blossom, yes. Maraming flowers pa naman. Pero hindi na siya as kulay as expected. Siguro kasi maaga nga daw talaga uminit. So, ang sabi lang sa amin, bumalik ng 3:09 mga ka-eats. Tapos ito, kita-kita sila. Nandun sila sa harap. Woohoo! Try nyo to mga ka-eats ha. I can do it. Kapag nagpunta kayong Tokyo, madali lang naman puntahan. Google Maps lang, Inokashira Park para ma-experience nyo to. Hi! Swan boat! Yay! Nandito na kami ngayon sa loob ng Inokashira Park Zoo. Gabing galing. So, yung pinaka-park, libre, pero itong zoo may bayad na. Kasi syempre sigurado, ibang klaseng maintenance to. Tapos kita niyo sa likod ko, yung mga ginkgo trees na nagiging yellow yung leaves kapag autumn na. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita dito sa Inokashira Park Zoo para alam niyo what to expect. Mga ka-eats, tapos na kami sa aming Inokashira Park experience. So, nagustuhan naman namin and ng mga kids yung pond, yung swan boat, tapos syempre yung zoo, no? Kaso hindi na kami pumunta dun sa parang pinaka-main zoo kasi halos pa-close na rin sila. Tapos nasa kabilang side siya. Pero kasama siya sa entrance fee na 400 yen. Ngayon, we'll make our way to the shopping street para mapakita sa inyo, no? Ito nga pala, nakalimutan ko kanina ibanggitin. Ito yung Japan's or Tokyo's most livable and neighborhood. Munti ko sabihin neighborhood. Tokyo's most livable neighborhood. Dahil daw sa mga parks, sa mga puno-puno, sa parang talagang ano siya, maganda siya for families. Kahit medyo maliit lang siya, parang lahat na ng kailangan nyo nandito na. So kaya rin kanina sa park, ang daming pamilya, ang daming small kids, at talagang nag-e-enjoy sila. Siguro, pag titira kami sa Japan, dito rin kami titira. Malay nyo naman, di ba? Manifest. Kami ay papunta na sa Harmonica Alley or Harmonica Yokocho. Kapag nakakita kayo ng Yokocho mga ka-eats, ang ibig sabihin nun ay alley. So ang palatandaan nyo itong atre na sabi ni Boss John Sorrel Trading, laging nakakabit sa mga JR station. So kapag nakita nyo yung atre, kanan kayo, katapat lang nitong Sukiya. Tapos makikita nyo na, dire-diretso lang kayo. Tapos mamaya medyo towards the left, si Harmonica Alley. Narating na rin namin yung Harmonica Yokocho or Harmonica Alley na parang napakaliit. Pasukin natin mga ka-eats.
kulit mga ka-eats. Talagang ano lang siya, alley. Kasi maliit lang siyang alley na may mga cute na shops at meron mga tindahan ng street food. So, kung kayo ay may balak pumunta, yun ang i-expect nyo dito sa Harmonica Alley. Lalabas kami ulit, tapos try namin pumasok ulit pabalik ng Sun Road, yung kanilang shopping street na covered, or Sun Road Shotengay. Ito na yung Sun Road Shopping Alley or Shotengay. Mas malaki usually yung mga Shotengay kaysa sa Yokocho. So dito may McDo agad. May McDonald's. Merong Shakey's. Parang daming McDo recently natin nakikita. Ano? Tapos syempre yung mga tindahan, mga drugstore, mga tindahan ng pasalubong. Tapos hindi mawawala yung mga retail shops for shoes, mga damit, cafes, and many more. Ito mga ka-eats, so grabe, sobrang laking tindahan ng sapatos talaga. It's the Shoe Plaza. As in, ang laki. Meron pa nga dito yung paborito namin na ramen sa Osaka, si Kamukura. Meron ding Ichiran mga ka-eats. Tip mga ka-eats, kapag bibili kayo ng mga pasalubong, kung anik-anik, sa mga drugstores kayo magpunta. Kasi usually, mas mura siya kaysa sa Donki kayo magpunta. Meron din naman silang mga tax-free dito. Patapos na kami sa aming day dito sa Kichijoji. So, ito yung kanilang pinaka-train station. Mga ka-eats, yung bus stop, nandito na rin. Nakakatuwa itong lugar na to. At very happy kami ni Mommy B at ng mga kids. Mga ka-eats, ang saya ko na lumabas kami ngayong Sunday. Imbes na nandun lang kami sa hotel. Kasi at least meron kaming bagong na-discover. Yun nga yung pinuntahan namin na park, and then yung shopping arcade, yung mga nilakaran namin, nakakatuwa. Tapos pinag-usapan nga namin ni Daddy Mark, siguro kaya siya the most livable city kasi andun na lahat ng kailangan. Based na nakita namin, andun na lahat ng kailangan nyo na bilhin, mga necessities, plus, yes, mga sikat na brands, plus yung park. Ang ganda ng park, ang laki. So nakakatuwa na meron silang ganon na accessible sa kanila yon. So, ang daming families, ang daming mga bata, kahit elderly, couples, friends, nakakatuwa na meron silang ganong klaseng park. I'm sure pag autumn, pag spring na talagang cherry blossom, ang ganda-ganda nung park. So, kapag pupunta kayo ng Tokyo, tas meron kayong time to go to family-friendly places, isa to sa mga i-recommend namin sa inyo. Mga ka-eats, there's so much fun activities to do in the park. Like, even though it wasn't a big park, I still enjoyed, especially the swan boat, mga ka-eats. It was so fun to do, especially because we were in a lake. Like, the view, I even turned to the flowers pa. I parked there for a while. And it's really friendly. The people here are very friendly and a lovely community. So, yeah. Nakakatuwa mga ka-eats. Yung mga minention nila Mommy B, sobrang agree ako doon. And sobrang accessible niya, easy access. Ilang stations away lang to kung saan kami nagsistay, na medyo outskirts sa Shinjuku. So talagang malapit lang siya sa Tokyo Center, and highly recommended na puntahan ninyo. Google Maps is key mga ka-eats. Napakadali lang. Sundan nyo lang kung anong platform, kung anong stop, kung saan papunta. Mararating nyo to mga ka-eats. So kaya sa next po na yun sa Tokyo, ilista nyo na. And don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Dito naman natatapusin ang ating day 5 sa ating Tokyo Spring Vlog mga ka-eats. Gamitin nyo rin yung mga promo codes namin para maka-discount kayo sa inyong mga travel needs. Maraming salamat sa panood mga ka-eats. Until our next kain at gala dito sa Tokyo, Japan. Bye-bye!